Nagsimula na ang tinaguriang largest gathering in humanity sa India na dinaluhan ng tinatayang 100 milyong katao. Pero sa pagsisimula pa lamang nito, isang stampede agad ang tumambad na nauwi sa pagkamatay ng halos 40 katao. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Aabot sa 40 katao ang nasawi sa nangyaring stampede sa ginanap na Maha Kumbh Festival sa Northern India na tinaguri ang largest gathering in humanity. Tinatayang nasa 100 milyong katao ang dumalo sa nasabing pagtitipon at nangyari ang insidente sa pagsisimula pa lamang ng seremonya na magmadali ang ilan na lumublob sa sinasabing Holy River waters. Umabot naman sa 70 ang bilang ng mga dinala sa ospital dahil sa matinding siksikan na nagdulot ng pagka-suffocate at pag-collapse ng ilang tao. Samantala, balita naman mula sa Estados Unidos. Iniutos naman ni US President Donald Trump ang paghahanda ng 30,000 kwarto sa Guantanamo Bay sa Cuba Military Prison. Ito ay para sa halos 30,000 illegal immigrants na ipapadeport ng Amerika na karamihan ay naging pro-Palestinian student protesters, gayon din ang pag-revoke ng kanilang mga visa. Magugunit ang labis ang pagsuporta ni Trump sa Israel mula pa na magsimula ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa iba pang balita, sa kabila na nagpapatuloy na digmaan, nagsagawa ng isang operasyon ang mga doktor sa Ukraine upang isalba ang buhay ng isang 4-month-old premature baby sa isang temporary shelter. Yan ay matapos masira ang pinakamalaking children's hospital sa nasabing bansa dahil sa mga pagsabog at missile attack mula sa Russia at dahilan rin upang daan-daang mga batang pasyente ang ilikas mula sa ospital. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kapapasok lamang ho na balita, isang American Airlines flight ang bumangga habang nasa ere sa isang helicopter sa Washington, D.C. Yan ay ayon sa Federal Aviation Administration o FAA. Ayon sa DC Fire and EMS Department, nangyari ang plane crash. Bumagsak ang eroplano sa Potomac River na binabaybay ang DC. Sakay po ng jet o ng eroplano ang 60 pasahero at 4 na crew members, habang ang US Army soldiers naman ang sakay ng military helicopter. Patuloy ang search and rescue operations sa mga posibleng nakaligtas sa insidente. Nangyari ang banggaan habang papalapit sa runway 33 sa Reagan Washington National Airport pasado alas 9 ng gabi sa Amerika. Samantala, alam na rin ni US President Donald Trump at insidente at pinasalamatan ang emergency responders.